And good morning, day 2 of Panay Loop. Alas na tayo dito. And good morning. Thank you, Kingsville Lodging. Diyan nila ako pinatuloy. Thank you. Masarap yung mga pagkain nyo. Pinagluto nyo pa ako. Thank you. Ulitin po. Good morning. Maliwanag na ulit. At ayun nga, nakalis na tayo sa bayan ng Balasan at ngayon ay dito na tayo sa may bandang bayan ng Batad. At noong pumutok nga ang araw, ito ang sa atin ay tumambad. At sa ganda nga ng lugar ng ating dinaanan, hindi na natin namalayan na nag-iba na tayo ng daan. At tayo ay napunta dito sa bayan ng Sara, imbis na San Dionisio at paakyat ng Concepcion. Ngayon ay aakyat ulit tayo at kakanan patungo sa bayan ng Ahui. Lalim nun ah. Anli patag. Magsawa ka dito sa patag. Ang haba. Pagkatapos nga ng mahabang patag ay mahabang ahon naman ang ating ikinaharap. Pagkatapos ng mahabang ahon ay mahabang lusong naman hanggang sa marating natin ang bayan ng Barotac Viejo.
And finally, ang Barotac Nuevo. Ang simbahang nasa likod natin ay ang Saint Anthony de Padua at isa sa ating National Historic Landmark. Ang simbahan ay nakumpleto noong 1910. At kung mapapansin nyo naman, meron ditong malawak na espasyo na ginagawa. Ito ay ang kanilang sports complex. Ang mga taga Iloilo ay isa sa mga may pinakamaraming mahilig maglaro ng football. At ito nga ang tinatawag nilang Tamasak Arena. Kung mapapansin nyo, meron silang puting kabayo na tinatawag ding tamasak at bola ng football. Ang puting kabayo ay parte ng kanilang kasaysayan at ang bola ng football ay ang pagkahilig nila sa larong football. At ngayon, ipatungo naman tayo sa bayan ng Dumangas. Dumangas. Ang bayan ng Dumangas at ang bayan ng Barotac Nuevo noon ay isa lamang. At ang bayang ito ay sentro noon ng pandaigdigang komersyo at merkado. Ayan, hello vlog. Ayan sila guys oh. Mga mababait yan. Bili lang tayo ng tubig kasi nawawa tayo kasi sobrang init ngayon. Init. At shoutout nga pala kila Ma'am Lori Jane Bueno na binilang ko ng tubig sa time na ito. Tapos na tayo sa Dumangas. And finally, narating naman natin itong lungsod ng Iloilo. At meron nga sila ditong ginaganap na paligsahan, na palakasan ng kanilang sound system. Nabitasan. At pagkatapos natin kumain, hinanap ko muna yung paggawaan ng camera. Dahil may dala akong camera na dito lang daw ang may kayang gumawa. SM City, Iloilo. Alam nyo ba, itong Iloilo ang pinakaunang naging city sa buong Panay Island at dito rin ang pinakaunang nagkaroon ng SM Mall, ang SM Delgado. Ito ay ang SM City, Iloilo or mas kilala ng mga lokal na SM Mandurriao at ang pinakauna talaga ay ang SM Delgado. At ito ay matatagpuan pa rin sa lungsod ng Iloilo. At ang pinakaunang SM na itinayo outside Metro Manila. And now we're heading to Antique. Antique, here we go.
Ito naman ay ang Santa Ana Parish Church, o mas kilala sa tinatawag na Molo Church. Ito rin ay tinatawag nilang simbahan ng mga kababaihan dahil ang mga statwa ng mga santa na nasa loob ay puro din kababaihan. Ang simbahang ito ay ginawa noong 1831 at ito ay dinalaw din ni Dr. Jose Rizal noong August 4, 1886 dahil sa mga biblikal na pinta. Padyak na labaw. At meron nga tayo nakausap dito na lokal at ikinuwento niya pa sa atin kung ano ang kanyang mga naranasan noong maliit pa lamang siya hanggang sa kanyang paglaki sa lugar na ito. At sa kasamaang palad ay hindi ko na maalala ang kanyang pangalan. Sir, shoutout sa iyo at maraming salamat sa pag-share ng iyong karanasan sa lugar na ito. Kung mapapanood mo naman po ang video na ito ay mag-comment naman po kayo at magkumustahan po tayo. Inaayos na. Yes sir, thank you sir. At dito na nga tayo sa bayan ng Gimbal. Ang gimbal ay galing sa pangalan ng isang musical instrument na tinatawag na gimba drum. Ito ay ginagamit nila bilang isang babala sa kanilang lokal kapag may mga paparating na mga Moro pirates. At ating panoorin kung kaano kaganda ang kanilang bayan. Alam niyo ba na may puno dito na pinamamahayan daw ng mga espiritu? Ito ay 108 taon na ang tanda. Ang puno ng akasya na nasa gilid ng kalsada. Talagang ang bayan na ito ay nakakamangha at mahiwaga. At sa ganda at ang linis nga ng kanilang plaza ay mapapatigil ka talaga.
At ito naman ang kanilang San Nicolas de Tolentino Parish Church. O mas kilala din sa tawag na Gimbal Church. At ito ay tinatag noong 1575. At ito naman ay ang Gimbal Steel Bridge. Isa rin ito sa historical landmark ng Iloilo. Ito ang pinakamahabang steel bridge sa Western Visayas na umaabot ng 350 meters. Ang mga bakal na ginamit dito ay imported pa galing Virginia sa USA. At ito ay sinimulang gawin noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. At dito naman ang kanilang napakalinis at napakagandang riverbank. At sa likod ng mga bundok na yan ay ating mga dadaanan. At dyan ay ang probinsya na ng Antique. At minsan mapapaisip ka na lang talaga kung bakit mo ito ginagawa. Malayo, nakakapagod at mahirap. Pero okay lang dahil ito para sa akin ang masaya. At ito naman ang Santo Tomas de Villanueva Parish Church, o mas kilala din sa tinatawag na Miagao Church. Ang simbahan na ito ay idineklara bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ang simbahan na ito ay sinimulang gawin noong 1787 at natapos naman noong 1797, at noong nagkaroon ng lindol noong 1948 ay muli itong nasira. Ang pagsasaayos ng simbahan ay itinuloy noong 1960 at natapos ito noong 1962.
Dahil magagabi na nga at wala na tayong ibang mahanap na matutuluyan, ay nagpasya na tayo na magpahinga ng maaga. At dito nga ang napili nating tutuluyan, ang Jaymas Cove. Ay, nako. Tinahanap tayo ng ano. Nanghanap tayo ng matutuluyan ngayon for day 2. Hindi tayo matutulog tonight. Yan ang kwarto ko. At habang maliwanag pa nga, ay sinamantala na natin ito para enjoyin ang lugar. Kaya pa malinis at nakaka-relax ang lugar. And shoutout pala kay Ma'am Julie na nag-asikaso sa akin dito. Si basketball court. Mahal tumambay dito. Sayang, ganda sana doon. Pwede ko pumunta doon eh. Kaso nga lang high tide na. Hindi naabot. Ganito palang lugar dito sa amin. Technically, hindi naman sa amin kasi ano to. Ito muna for today and bukas ulit. Ride safe mga ma'am sir.